Maging ako ay naguluhan at parang hindi makapaniwala dahil sa nangyari. Mag-aalas 10 na noon ng gabi nang maubusan ako ng mineral water. Tumingin ako sa aking kapitbahay kung bukas pa at sakto bukas pa ang ilaw. Sa aking pagtawag ay mukhang meron akong natimingan na napakabihira kung mangyari. Mula sa pintuan ay lumabas ang may bahay ni engineer na nakapantulog na at medyo halatang wala siyang panloob dahil kapansin-pansin ang pagkalog noon. Ikoble na lang natin siya sa pangalang Kati. Hindi siya nangiti sa akin at sabi ko, "Naku, sorry ha, naistorbo yata kita. Nawalan kasi ako ng tubig." Hindi niya ako inimik at diretso niyang binuksan ang gate. Pagpasok ko ng pinakagarahe kung saan naroon ang tubig, sinarado niya ang gate at sinabi, "Mamaya ka na lumabas, pumasok ka muna sa loob. Tulungan mo muna ako." Sabi ko naman, "Bakit? Anong meron?" "Basta, bilis, pumasok ka na at doon ko ipapakita sa'yo." At pagpasok ko sa pinakang sala ng kanilang bahay, habang hinahanap ko kung ano ang kanyang ipapakita, sa mahinang boses ay tinawag niya ang aking pangalan. At doon, halos nanlaki ang aking mata sa makinis at mapula. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Hindi naman sa pagyayabang, bago ako umalis ng Pinas para maghanap ng mas malaking income, ay marami na rin ang bebot na dumaan sa aking buhay. Binalak ko na rin ang mag-asawa dahil kako para pareho lang naman pala ng lasa. Kaso para sa akin kung pag-aasawa ang usapan, kulang ang aking sinasahod buwan-buwan bilang isang factory worker. Taon na rin akong nagtatrabaho bilang isang factory worker. Pero hindi naman ako nagtatagal dahil ako na mismo ang nagpa-fired sa kanila kapag meron akong hindi nagustuhan. Para bang naghahanap ako ng trabaho na kayang magbigay sa akin ng mga bagay na aking gusto, tulad ng bahay, lupa, sasakyan, at kung ano-ano pang kailangan ng isang lalaki para masabing kaya ko nang buhayin ang aking magiging pamilya. At iyon ang nagtulak sa akin upang magbaka sakali sa ibang bansa. Nga pala idol, tawagin mo na lang ako sa pangalang Dulfo. Naghanap ako ng agency na makakatulong sa akin upang makarating ng ibang bansa at doon magtrabaho. At nangyari nga iyon. Doon sa aking tinutuluyan bago ako mag-ibang bansa, meron akong kapitbahay na mga dalaga. 3 sila. At 2 doon ay may boyfriend at yung bunso naman ay wala. At sa 3 iyon, mas kasundo at nakakausap ko yung mas panganay sa 3. At si Kati nga iyon. Meron siyang boyfriend at kung hindi ako nagkakamali ay engineer ang kanyang boyfriend at matagal na sila. Kapag nakakakwentuhan ko si Kati, madalas niyang reklamo sa akin ay ang long distance nilang relasyon ng kanyang boyfriend at ang tinatamad na siyang magtrabaho. Hindi ko alam kung bakit. Marahil, tulad ko ay dahil wala ring pinaroroonan ang kanyang sinasahod. At doon sinabi sa akin ni Kati na, "Mag-abroad ka na lang Dulpo, pinansyalan mo ako." Nakangiti siya sa akin habang sinasabi niya iyon. Ako naman, deadma ang sinabi niyang iyon sa akin dahil alam ko nga na may boyfriend siya. At bakit ko naman gagawin yon? Hindi ko naman siya GF. Pero sa totoo lang idol, si Kati ang pinakamaganda. Pinakamalakas ang dating, bukod pa doon, maputi siya at kitang-kita na maalaga sa sarili. At sa isip ko, swerte naman ni engineer kay Kati. At noong nasa ibang bansa nga ako sa FV, kulang siya nakikita pero napakadalang nila kung mag-update. Maliban na lang kung may okasyon sa kanilang pamilya. Sa paglipas ng taon na nandoon ako sa ibang bansa, nalaman ko na yung sumunod kay Kati nag-asawa na. Hindi nagtagal, nakita ko ang isang share sa FB na si Kati ikinasal na sa kanyang long-time boyfriend na engineer.
Noong magbalik Pinas ako matapos ang aking unang kontrata, hindi ako umuwi doon sa dati kong tinutuluyan dahil ilang buwan lang naman ang aking bakasyon. Umuwi lang ako sa aking pamilya sa probinsya at after noon, sa Manila na ako nag-stay before ang aking flight pabalik ng abroad. Taon pa ang lumipas, walang masyadong ganap sa aking buhay dahil busy nga ako sa pag-iipon. At nabalitaan ko naman na pati yung bunso sa 3 magkakapatid nag-asawa na din at nagkaroon na rin ng anak. Taon pa ang lumipas sa pamamagitan ng FB. Kung hindi ako nagkakamali, nakita kong 2 na ang anak ni Cathy. At sa aking muling pagbalik, humingi ako ng ilang buwan na bakasyon kako para ma-enjoy ko naman. Pagaling ko ng probinsya, doon ako nagdiretso sa dati kong tinutuluyan. Pagdating ko naman doon, medyo nahirapan ako dahil mukhang pinabayaan ng may kanya yung bahay. At dahil gusto kong nag-iisa para tahimik, pinagtiyagaan ko yung linisin. Bumayad ako para hindi ako masyadong mahirapan. At doon, nagkita ulit kami ni Cathy. Halos hindi nagbago ang itsura. Sa loob ng 6 na taon, parang wala namang nagbago sa itsura niya. Ganoon pa rin, maganda at sexy pa rin si Cathy. Maliban sa nagkaroon siya ng asawa at may 2 na siyang anak. Doon ko na rin nalaman na siya lang at yung 2 niyang anak ang nandoon dahil nag-abroad din pala ang kanyang engineer na asawa. Then simula noon, kahit maraming pwede ang mabilihan ng mineral water, doon ako madalas bumili kay Cathy. Sa mga pagkakataon na doon ako nabili ng tubig kay Cathy, nalaman kong plano pala niyang magpagawa ng bahay at ako ang kanyang napagtanungan tungkol sa plano nilang mag-asawa. Sabi ko, doon siya magtanong sa kanyang asawa. Pero ang sagot sa akin ni Cathy, sabi ng kanyang asawa, siya na raw ang bahala. Nagbigay ako ng ilang idea. At sa totoo lang, idol, ay hindi ko kayang tumitig ng matagal kay Cathy. Para akong namamagnet, lalo na at ang pula ng kanyang labi noong mag-usap kami. At eto na nga, idol. Ang isang pangyayari sa buhay ko na kahit alam kong si Cathy yung klase ng babae na mahirap tanggihan, hindi ko inasahang magaganap sa amin ang isang pangyayaring ni kung muli akong isilang. Hindi ko pinangarap dahil para sa akin langit siya, lupa ako. Bukod doon, tingin ko siya yung klase ng babae na may mataas na standard pagdating sa lalaki. Ang gabi na iyon, mag-aalas 10 ng gabi. Hindi ko iyon malilimutan dahil ang pangyayari ng gabing iyon ay swerte o tsamba. Mga pangyayaring bihira, ika nga. Nawalan ako ng tubig at nagbaka sakali ako kina Cathy na bukas pa sila. Paglabas ko ng aking gate, may ilaw pa sa kanila. Bumalik ako upang kunin ang galon at pagtawag ko kay Cathy. Paglabas niya, doon pa lang swerte na Nakapangtulog siya at obvious na wala siyang panloob. Dahil hindi tulad ng iba na tinatakpan para hindi halata ang pagkalog. Hindi naimik si akin si Cathy at hindi rin nangiti, kaya humingi ako ng pasensya. Kako, nawalan ako ng tubig. Diretso niyang binuksan ang gate ng kanilang garahe at pagpasok ko, napansin kong isinara niya ang gate at sinabi niya sa akin na, "Mamaya ka na lumabas, pumasok ka muna sa loob, tulungan mo muna ako." Sabi ko naman, "Bakit? Anong meron? Gabi na." Sumagot si Cathy at sabi niya, "Pumasok ka na, bilis. Doon ko ipapakita sa'yo." Pumasok na lang ako at ang nasa isip ko, baka ako nagsimula na siyang magpagawa. Baka gusto niyang ipakita sa akin. Pagpasok ko ng pinakasala, wala naman akong nakita na ipinagbago sa loob ng bahay. Maliban sa laptop na nakapatong sa table at ang sala set na mayroong kumot. "Matutulog ka na yata bigkas ko pa." Nagdiretso ako sa kusina, wala rin namang nagbago. At tinawag niya ako sa aking pangalan. Mahinang boses lang. Ayaw ko sanang lumingon dahil iba Iba yung naramdaman ko sa pagtawag niya sa aking pangalan. At dahil wala naman akong choice kundi ang lingunin si Cathy, napalunok-laway na lang ako at nasurpresa.
Naglakad ako palabas ng pinto at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Tanong ni Cathy, ayaw mo ba? Sagot ko naman, gusto. Isasara ko lang ang pinto, bukas eh. Grabe idol, kung sa rosas pa ay red petals at kung sa bukid naman, walang damo. Biyak na ang lupa at waiting na lang para taniman. Para akong sasabak sa first time interview, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kahit pa sabihing alam ko kung paano at sanay naman ako, pero yung mga bagay at pagkakataon na talagang di mo expected, pakiramdam ko, out of nowhere ako idol. Siyempre dahil dalawang may buhay na ang dumaan sa may huwagang lagusan, Mrs. Wang Luna ang kanyang apelyedo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay ni Cathy bago ako tumawag para bumili ng tubig. Naisip ko lang, baka nag-usap sila ng engineer niyang asawa at meron silang napag-usapan na naging dahilan ng pagkauhaw ni Cathy. Para namang hindi ko alam, marami rin naman akong kasama sa abroad na may mga asawa at alam ko na kung minsan, sa mabuting kamayan nila dinadaan ang pangangailangan. Hindi ko iyon gusto dahil syempre, nag-iibang bansa din ako. What if, di ba? Na wag naman sana. Wala pa naman akong asawa. Bagamat hindi ko iyon gusto, may kung ilang beses din akong nag-attempt na tumawag ulit kay Cathy para bumili ng tubig ng ganoon ding oras. At least hindi ko itinuloy, di ba? Pakiramdam ko kasi pwedeng maulit Dahil matapos iyon, kapag nagkikita kami, hindi naman niya ako iniiwasan na para bang walang nangyayari. Kung minsan nga nagtatanong pa siya sa akin kung ano raw ang aking ulam. Hindi man ako nakapagpigil, ay hindi ko na hinayaang pang maulit iyon. Lalo't wala namang atraso sa akin yung asawa ni Cathy. Inilagay ko na lang ang sitwasyon sa akin. What if ako yung engineer?